mag-test tayo ng phase wires muna. If okay pa yung phase wires ng electric motor after na nasunog yung scooter natin. Dahil may mga nagdikit na wires dun sa hall sensor. So, hindi ako sure kung okay pa yung phase wires phase wires also. So, una phase wires, test natin then yung hall sensor. So, ngayon, naka-resistance tayo na setting. Try muna natin blue to green, tapos blue to yellow, tapos green to yellow. Test natin green to blue. Yan, mga 3 ohms. Green to yellow naman 2.4, 2.3. Yellow to blue. Yan, mga 2.5. So I think okay siguro yung phase wires pag ganyan. Try natin yung back EMF na test wherein i-touch yung dalawang phase wires and check natin if yung mayroong resistance dito sa ating electric motor. So linisan din natin to para mag-contact siya properly. Okay. Try lang natin kung meron siyang resistance. Check natin. Ayan. Meron siyang resistance. Pero kung ilasin natin, ayan, okay naman. So try natin ulit. Ayan, merong resistance. Blue to green. Okay. Ayan, may resistance din. Okay. Tapos yung green to yellow. Ayan, may resistance din. So I think okay yung phase wires. Then test natin if shorted, if merong continuity sa ating phase wires and sa cover ng ating electric motor. Yan, so touch lang natin yung isang probe dito sa walang pinta na part ng ating electric motor. Open line naman siya, wala naman siyang short. Yung green natin na phase wire, yan, open line naman siya, so goods, wala naman siyang short. Next natin na iti-test is yung ating hall sensor. Ayan, so far wala namang error. Try natin throttle. Ayun. Oh, ayun na umikot. Ayan o, motor hall error yung lumalabas dito sa status ng controller natin, meaning sira yung hall sensor ng ating electric motor. No choice, bubuksan talaga natin ulit yung electric motor and palitan yung hall sensor. Yun. So tinatry na natin ngayon buksan yung electric motor natin, yung 7040X. So dito ko muna siya nilagay. Yan, nasira yung hall sensor nya kasi dito, dalawang hall sensor nya sira dahil dito. Yan, nag short kasi itong hall sensor na galing sa controller mismo is yan, nasunog siya. So nag short yung wires dito and yun, try na natin, hindi na siya gumagana yung yung isa kasi na to, sira na talaga to. Hindi ata na fix nung binuksan ko before, so isa lang yung gumana, yung isa hindi. Pero ngayon dahil nag short siya, hindi na rin gumagana ito. Meron kasi itong gasket maker. Yan, hindi matanggal yung gasket maker dito. So yung ginawa ko, tinry ko rin yung sincil, ginamit ko yung flathead screwdriver pero hindi talaga matinag. Ito tinry ko rin to pero possible na yan baka masira mismo yung kanyang case, yan. So, so tinigil na namin dahil baka masira pa lalo.
Pili na lang ako na ito, acetone. So far, natatanggal na siya yung mga ano dito, yung gasket maker dito. Yun o. So, unti-unti ko na lang lagyan ng acetone yung palibot dito hanggang sa matanggal at ang gasket maker. Try natin sinsilin. Yan. Nice. Bumubuka na siya. Lift pataas. Na-lift na niya dito na part. So pwede na natin ma-push yung ngipin ng bearing puller natin paloob. So medyo malaki na yung clearance dito. Ayun, pwede na natin to alisin pala. Yan. So far okay naman. Dito yung hall sensor niya, no? So tanggalin lang natin yung hall sensor dito. Pero yung windings niya so far parang okay pa naman. Okay. Linisin lang natin yung mga grasa dito. And so unfortunately, kapag binabagsak natin to, yun o, binagsak ko siya sa kahoy para ang mangyari is yung ito is matanggal pag ganito. Okay, kaso hindi siya matanggal. I think meron kasi itong bearing sa loob. Kailangan muna natin siguro alisin yung bearing para matanggal siya properly, no? Yung bearing kasi meron kasi siyang bearing dyan sa loob. Medyo mahirap siyang tanggalin. Yan, so meron tayo ditong rod. Try natin i-direct pa ganito kung gagana. Yan, try lang natin ng ganito. Yan, dumadaloy siya dito. Ayun lang, dumaloy siya dito sa ating pito. Yan, so next time careful kayo paglagay ng acetone. Yan, nag-spray muna ako ng alcohol. Not sure kung matatanggal niya yung acetone. Yan, nice. Tanggal naman siya. Okay. Yung tool is parang sinuscrew lang dito sa mga butas ng dito sa mga screw ng disc rotor. Tapos meron lang puller, parang puller na pinupull ito pag ganyan. Yun lang, for sure yung mga magnets natin dito may mga sira na to. Yun o, na ano kasi siya may kinalaman kasi siya before. Yun, yung ibang parts ng magnet is meron ng kalawang, so inalis natin yung kalawang. May binili tayo doon na pang yung parang magnetic film para ma-check if okay pa yung magnet pero hindi pa dumadating. So yun, meron tayo ditong puno ng kahoy before na pinutol na. So try natin dyan ibagsak yung itong ating electric motor dito. Yan. Natanggal din. Oops. Ito yung stator natin. So far okay pa naman.
Malit lang na kalawang. Yan, dito na part. Yan, dito. Ang bigat. Ito yung magnets natin ngayon. So far okay pa naman yung magnets, wala namang biyak or something, pero yun nga, yun okay, kung makikita nyo meron na siyang mga gas-gas, so possible na palitin na din to yung magnets natin. Yan o, anyways, pero okay, gumagana pa naman, so retain lang natin. Next time siguro try natin explore magpalit ng magnets DIY, pero mahal din kasi ito eh, yung mga magnets na to. Ayan, I think meron kasing I think putol ata yung isa, kasi nung second time ko na pinalitan yung hall sensor natin, hindi gumagana yung isang side ng hall sensor natin, yung dito lang ata yung gumagana, yung sa baba. So I think ito yung reason na disconnect siya, kaya hindi gumagana. So isang gray, isang puti, and isang violet. Tapos yung dito is positive and negative, tapos yung orange is yung positive and yung brown is yung negative dito. So same lang dito sa kabila, yung red is yung positive, yung black is negative, tapos yung ito, yung sa gitna, yung sa upper na middle part, like middle wire, is hindi siya ginagamit, or I think hindi ko sure kung para sa temp sensor ba to, pero yung dito positive, negative, tapos ito violet, gray, and white, which is dito nagko-correspond. So I think yung paghihinang ko dito is naputol siya, kaya hindi na siya gumagana. So possible, yan. I think darating din yung tester pala natin today para dito. So test natin, baka okay pa to yung hall sensor natin. So yan, hinangin lang natin to, tapos test natin pag dumating na yung tester. Okay, kaya hindi naman siya matanggal. Tapos test na lang natin. Pero yung dito sa baba, yan yung kailangan talaga natin alisin dahil sira na talaga. Ito yung kanyang sequence, no? Blue, black, and red dito. Dito naman is yellow, black, and red. And dito sa pinakadulo, green, black, and red. Then sirain na natin to. Meron tayo ditong ginamit na flathead na screwdriver, yung maliit lang. Yan, inalis na natin yung first dito na hall sensor. Hindi ko alam na hindi pala naka-record yung video kanina. Yan, pero yan, clean up na lang natin yung sa first dito na lagayan ng hall sensor. Dapat ma-clean up mo siya, yung mga excess, kasi hindi mag-fit yung bagong hall sensor pag may mga natira pa dito. Proceed tayo dito sa next na hall sensor. Make sure lang na malinis siya. Ganyan yung shape niya, naka-trapezoid na style. Kapag nilagay mo kasi yung hall sensor mamaya dyan and hindi mag-fit, meaning may mga parts pa dyan na natira. So dapat make sure nyo na malinis yung gilid, especially sa gilid. Ito yung hall sensor natin. Kuha lang tayo isa muna. 413F 219B4. Yan, 413F yung gamit ko dito sa QS motor na 7 kilowatts. Kaso yun na, natatanggal yung ganito niya.
So yung ginagawa ko before is nilalagyan ko muna ng glue tapos sarado siya para hindi na siya matanggal ulit. Tapos yan, ganito lang. Oops, parang ayaw mag-fit meaning may mga hindi pa na ano dito, nalinis dito. Try natin. Yan, dito fit. Tapos dito sa kabila, yan, fit naman dito. So dito lang ayaw. Yan, so meaning may something pa na nagbablock sa kanya pumasok. Ayan. Ito siya. Ayan, natanggal na. Try natin ulit. Yan, fit na siya. Meron tayong gamit dito, yung Mighty Band na Extreme. Yung Extreme is for ano siya, for high temp na mga usage. Pero mas may ginagamit pa ako na much better pa dito. Pero I think ito okay naman kasi hindi naman, ito yung ginamit ko last time dito sa existing na to na mga hall sensor. So far hindi naman siya natanggal. So try ko na lang gamitin ulit ito. Pero hindi ako sure kung okay pa yung glue nito. Kasi matagal ko nang hindi siya nagamit. Yun yung problem. Natatanggal siya sa kanyang sleeve. So nilagyan ko lang to ng glue. Yung kanyang sleeve banda. Oo yan. Okay pa naman yung ano niya. Wait. Okay. Make sure lang na walang glue dito sa harap ng kanyang ano, dito sa harap. Ito dapat yung nakaharap yan, so dapat walang glue dyan kasi possible mag-interferes sa kanyang reading. Yan. Tapos lagyan natin yung likod. Sorry, dapat likod and yung dito na part, yung sa gilid niya banda dapat meron din. Yan, okay. Yung dito hindi ko nalagyan yung sa gilid niya, pero I think okay lang yan. Dapat kasi is ano dito sa gilid. Yan dito sa gilid meron din dapat para at least additional na ano niya, additional na support. Yan, dyan sa gilid na yan yung dyan na part, wag sa harap, yung dyan lang sa gilid, yung dito na part yan dyan na part. So lagyan lang din natin yan dyan, maliit lang, enough lang na makover yung likod and yung sa gilid. Tapos dito natin lagay sa yan dyan. Yan, okay. Sorry, yung kanyang ano pala hindi ko nalagyan yung sleeve nya. Lagyan din natin yung sa sleeve na part. Tapos yung dito sa likod and sa gilid. Yan. And then mabilis na naman to mabilis lang naman siya matuyo. Pero wait lang natin siguro mga 5 minutes to 10 minutes tapos pwede na natin hinangin yung hall sensor wires niya dito. Nakarating lang din ang ating tester. Ito yung hall sensor natin na tester. And bumili tayo ng extra pa na mga hall sensors para may backup tayo just in case na masira ulit yung mga hall sensor niya. And usually ito lang naman yung maintenance niya talaga, yung hall sensor kapag masira.
Yan, kaso ito yung connector niya kasi. Then yung sa hall sensor natin, ito yung connector niya. Yan. Dust proof yung connector ng hall sensor natin dito sa QS motor. Dust proof to na type. Yan. Tapos ito is yung regular lang na connector. May binili na tayo doon na converter na kino-convert niya from this connector papunta dito. Pwede akong gumawa ng connector niya kasi meron akong extra na ganito na dust proof din. Kaso tinatamad na ako. So natapos na natin hinangin yung mga hall sensor dito sa baba, no? Kasi yung ito sa taas is may naputo lang dito na wiring. So hininang ko na lang kanina para makabit siya ulit, pero hindi ako sure kung okay pa rin yung mga hall sensor na to. Then meron tayo dito sa baba na hall sensor din. And yung ating connector na binili is baka sa next week pa darating. So ang gagawin ko is test lang siguro muna ng YOLO na lang. Kakabit ko na lang to directly sa dito sa kanyang gulong o dito sa kanyang rotor. Yun lang yung problem natin is pag hindi siya gumana, didismantle natin ulit. So medyo mahirap yung sa dismantling ulit na part. So yun, YOLO. Hopefully walang mali sa ginawa natin and walang naputol na mga wirings dito sa hall sensor niya. Ay okay, wait lang, nakalimutan ko pala. Pinutol natin pala to kanina, no? Dapat hindi ko na pinutol yung cable ties pala dito. Kasi yung issue niya is dito lang naman, may isang wire dito na hindi nakakabit kaya hindi gumagana yung hall sensor. Then kailangan nating alisin yung bearing dito sa baba. Kasi nag-move na siya. Yan o. So kailangan nating alisin ulit and ilagay dun sa cover niya yung bearing para hindi siya magka-issue mamaya pag binalik na natin ulit. Okay. Bili na lang ulit tayo ng bearing pag medyo hindi na maganda yung ikot niya. Sige, yan lang din. Baka ito need na din palitan yung mga rubber o yung mga dust seal niya. Yun, naka 45. Yung ibang hindi ko na mabasa. 45.3. Tapos ano ba daw? TC. Then ano ba to? XJKD. Ayan, may number dito. 6.0 or 60? 60 ata to. Yan, may number din dito. 8 ba to? 8? 83? Oo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Baka dimension siguro to ng
Ito dito. Ayan lang. Nasira ko ata yung dust seal dito. Yung rubber seal niya dito. Ten to no? 10 or 01. XR. Parang yan lang ata. Ito, hindi ko sure kung para saan to. IR. Yun. Voir. Hindi ko alam kung para saan yung ito. Yan. Sige, linisan muna natin to. Problem kanina, nalaglag yung rotor natin and yan, may tama siya dito sa winding. Nilagyan ko lang muna nito yung parang high temp lang na glue dito, yung mga nagasgasan, pero hindi ako sure kung okay pa yung winding niya. So yun, I think hindi ko na gagamitin yung ito yun, kasi possible na malaglag siya. So much better na yung parang ganito dapat yung gamitin para at least hindi siya malaglag, just in case. Okay. So kabit lang natin to, motor main phase lines. So ito, kakabit natin to sa phase wires ng electric motor natin. Yan. Tapos well, hindi ko pa na-try to gamitin, first time ko gamitin to. Turn on natin. Yan, okay. Tapos mahina no, pero umiilaw naman siya, tatlo. Yan, tatlo sila umiilaw, so okay yung winding. Buti at walang damage din, although yun, may nagasgasan kanina ng mga winding nung nalaglag to, pero so far okay pa naman. Nilagyan ko lang kanina ng insulation ng parang glue para hindi siya ito yung nilagay ko natin kanina para hindi siya mag short, at least may insulation siya. Yan, so moment of truth.
nakabit na natin yung ating controller sa battery, tapos nakabit na natin yung phase wires ng electric motor natin. Oops, ayun, sira yung hall sensor. Yun, tingnan natin. Wala eh, sira yung hall sensor. Ayan, nag-okay siya sa kabila. Sa kabilang hall sensor, nag-stop yung warning. Try natin. Throttle. Okay. Nice. So, at least gumagana yung isang hall sensor natin, pero yung isa mukhang sira talaga. So yung gumagana na hall sensor natin is yung may isa lang na naputol. Yun yung gumagana, pero hindi ko gets bakit yung isa na bago natin pinalitan is hindi na siya gumagana.